Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikaw ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Ihakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Ihakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tulang biyaya mo. Ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo,
Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Blessed morning, brothers and sisters. Ngayong umaga po ay panglima at huling araw na natin ng ating prayer and fasting. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nabigyan po akong pagkakataon na mag-share ng ating devotion ngayong araw na to. Kumusta naman po ang ating pag-aayuno? Praise God po sa mga panalangin na sinagot ng ating Diyos. At talagang ang pagkakataon na ito, alam naman natin lahat na ang pag-aayuno ay nagpapalakas sa atin, hindi lang spiritually, kung hindi physically. Ako po si Sister Maribel Bracamonte. Kahapon po ay napag-aralan natin ang tungkol sa kay Samson na isang Nazirite. At ngayon po, itutuloy natin ito sa Judges chapter 14. Pero manalangin po muna tayo. Father God in heaven, thank you for this time na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kami sinasamahan, hindi lamang sa aming kalakasan, kung hindi sa aming kahinaan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin dahil ang presensya mo ay kasama namin ngayon. Ikaw ang tunay na magturo, hayaan mong tanggapin namin ang iyong mensahe, at ang iyong banal na espiritu talaga ang siyang manguna sa amin. Ikaw po ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, itutuloy po natin ang ating kwento sa Aklat ng Hukom. Kahapon nga po ay nabasa natin ang kapanganakan tungkol kay Samson na tinalagang maging Nazirite. No? Tinalaga siya para sa isang misyon na ating Diyos. So, pinuntahan ng anghel ang kanyang nanay. Parang naalala ko nga nung dinalaw din ng anghel si Maria at si Elizabeth. So parang sabi ko, bakit parang kamukha, no? Ang ganda ng, parang isang tipo ni Jesus ang pangyayaring ito. So tingnan natin kung ganun nga magiging istorya. Ang scripture po natin ay nasa Hukom 14:1 hanggang 4. Basahin po natin sa ASD version. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang makauwi na siya, nagkwento siya sa kanyang mga magulang. Sinabi niya, may nakita ako sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Ngunit sumagot ang mga magulang niya, wala ka bang mapili man lang sa mga kamag-anak o kababayan natin? Bakit gusto mong makapag-asawa ng mula sa mga Filisteyong hindi tuli? Ngunit sumagot si Samson sa kanyang ama, basta, kunin niyo siya. Siya ang tamang babae para sa akin. Sa verse 4, hindi alam ng mga magulang ni Samson na kalooban pala ng Panginoon ang pasyan niya, sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo. Dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Kung titingnan natin, parang sabi sa verse 13, nakatakda siya para sa misyon ng Diyos, no? Nakatakda siya maging Nazirite. Pero bakit ganon? Kailangan maging holy siya, kailangan ay malinis, hindi nga siya pwedeng umawak ng isang bangkay o lumapit man sa kagaya nito o hindi siya pwedeng kumain ng marumi. Hindi siya pwedeng uminom ng alak. Pero itong babaeng nakita niya,
Parang mali, 'di ba? Kailangan isang Filisteo na hindi nga tuli ang kanyang gustong mapangasawa. Pero dito po natin makikita ang soberenya ng Diyos, ang napakataas na pamamahala ng Diyos sa atin. Dito makikita natin na yung karakter ni Samson, kahit na may kahinaan siya, ay magagamit pa rin siya ng Diyos sa kanyang misyon o plano para sa mga Israelita. So ito po ang aking mga nakita na gusto kong i-share sa inyo. Ang Diyos ay kumikilos sa paraang maaaring hindi natin nauunawaan. Ang Diyos ay tiyak na tutuparin ang kanyang layunin. Ang Diyos ay kumikilos kahit sa mahirap na sitwasyon. So sa point 1, ang Diyos ay kumikilos na sa paraang maaaring hindi natin nauunawaan. Ang sabi sa verse 4a, hindi alam ng mga magulang ni Samson na kalooban pala ng Panginoon ang pasya niya. Pero tingnan natin, balikan natin makikita natin to sa verse 3. Ngunit sumagot ang mga magulang niya, wala ka bang mapili man lang sa mga kamag-anak o kababayan natin? Bakit gusto mo makapag-asawa ng mula sa Pilisteo na hindi tuli? Sumagot nga si Samson at sinabi niya, basta kunin niyo siya. Siya ang tamang babae para sa akin. Nung panahon na yon, hindi allowed ang intermarriage between sa Israelites at sa mga foreigners. Kasi nga, itong mga foreigner na to, dinadala yung mga Israelita sa idolatry. Sumasamba sila, ang mga Israelita ay ginagawa rin na sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga foreigner. So, at ang circumcision o pagtutuli ay covenant between God and Abraham at sa kanyang mga descendants. Yun nga, bakit niya nagustuhan yon? Sigurado naman sinabi ng mga magulang ni Samson na hindi pwede silang mag-asawa sa hindi tuli. Tutol ang mga magulang ni Samson dahil hindi nila maunawaan na ito ang umpisa ng plano ng Panginoon sa buhay ni Samson. At kapag may layo ng Diyos, tsak na tutuparin niya to. Sabi sa Isaiah 55, 8-9, sinabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong kaisipan. At ang aking kaparaanan ay hindi katulad ng inyong kaparaanan. Pahayag ng Panginoon. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. So, maaaring hindi na maunawaan ng mga magulang ni Samson, pero may ginagawa ang Diyos sa likod nito. Number 2, ang Diyos ay tiyak na tutuparin ang kanyang layunin. Sabi sa kanyang salita sa verse 4, sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makapaglaban sa mga Filisteo. Alam niyo, paulit-ulit na ginagawa ng mga Israelita na magkakasala sila, mahihirapan sila sa consequence nito, hihingi sila ng tawad, ang gagawin ng Diyos, bibigyan ng judge o hukom, at kapag naligtas na sila sa sitwasyon na ayaw nila, ganun na naman ang gagawin nila, babalik na naman sila sa pagkakasala. Gustong-gusto ng Diyos na tuluyan silang iligtas sa mga kamay ng foreigner, lalo na sa mga Filisteo. Pero, hindi nangyayari yon. Bakit? Dahil nga sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pero alam nyo ba, mga kapatid, nung panahon na yon, talagang walang laban ng Israelita. Moderno ang gamit ng mga Filisteo, no? Kahit na gusto nilang lumaban, wala silang laban. Ang mga Filisteo, magaling silang gumawa ng mga armas. Magaling silang maghurno o gumawa ng mga armas gamit ang mga metal. Samantalang ang mga Israelita, ang gamit lang nila, mga panganang asno, panganang hayop, yung mga pambambo o pangpatay ng mga hayop din, no? Mga elepante o kung ano man ang papatayin nila, yun ang kanilang armas, kahoy lamang. So, paano sila mananalo sa mga Filisteo? Kaya nga, wala silang ginawa nun kung hindi ang umiyak. At pag naligtas, ay babalik na naman sa pagkakasala.
So paulit-ulit yung ganon. Walang perpektong tao, hindi perpekto si Samson para iligtas sila. So hindi nila maranasan yung kapayapaan, hindi nila maranasan talaga yung kasaganaan dun sa lupang pinangako sa kanila. Pero mga kapatid, no, dumating ang panahon na yan. Sa atin, sa panahon natin, kung noon, hindi makakita ng tao na magliligtas sa kapwa nila tao. Ngayon, tayo ay napakapalad natin dahil itong sinasabi niya na sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo, ay nangyari. Nangyari dahil sabi ng Diyos, no, sa Romans 5:6-8, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nung panahon na yon, hindi perpekto si Samson. Pero yung nagligtas sa atin, perpekto. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, hindi tayo dapat na natatakot sa anumang mga sitwasyon na meron tayo. So, ang point 3, ang Diyos ay kumikilos kahit sa mahirap na sitwasyon. Dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong yan. So, nandyan yan sa verse 4c. So, talaga namang mahirap ang sitwasyon nila noon. Sabi ko nga kanina, si Samson, hindi perpekto. Marami siyang maling desisyon. Ganun pa man, kahit na malakas ang kanilang kalaban, kahit na moderno ang mga kasangkapan nila na gamit sa pakikipaglaban sa mga Israelita, si Samson ay may Diyos na napakalakas. No? Walang pwedeng tumalo sa ating Diyos. Kung magtutuloy-tuloy tayo ng basa, makikita natin kung paano pinatay ni Samson ang leon, no? Yung umatake sa kanya pagpunta niya doon sa vineyard, kung paano gamit lang ang kanyang kamay, para daw siyang pumatay lang ng isang goat, ng isang kambing. Leon ito, napakatapang ng leon. Pero nagawa niya to dahil sa lakas na bigay sa kanya ng Espiritu ng Diyos. At kung babasahin mo pa rin, dahil nga sa ibinigay sa kanya na 30 abay, no? Nagbigay siya ng riddle nung bumalik pa nga siya doon sa kanyang gustong mapangasawa, binalikan pa niya yung leon at nakita niya na may honey. Alam niyo yung kakulangan, yung gusto talaga ni Samson, parang gustong-gusto niya nagkakasala, no? Talagang dinedare niya ang Diyos na nag-scoop siya ng honey, kinain niya, binigay niya sa magulang niya, hindi man lang niya sinabi kung saan ang galing. Bawal nga siyang lumapit sa mga patay. Bawal siyang kumain ng marumi. Pero saan ang galing yung honey na yon? At nilihim niya yon sa kanyang magulang. Pero, ganun pa rin, ginamit pa rin siya ng Panginoong Diyos. Ginamit siya na ipakita na kayang-kaya niya magapi ang mga Filisteo. Nagbigay siya ng riddle. Sabi niya, pag nasagot yon, magbibigay siya ng 30 kasuotan. Pero kung hindi nila masagot, sila yung magbibigay ng kasuotan sa kanila. Aba, masakit yun sa Filisteo kasi nung panahon na yun, tigi-tigisa lang sila ng damit. Pwede siguro may 2, 3 yung mayaman. Pero yung damit mo, kukunin yung kasuotan mo, mahirap po yun. Kaya wala silang ginawa nung kung hindi talagang takutin ang mapapangasawa ni Samson. So nangyari nga, sa kakaiyak nung babae, ibinigay niya yung sagot. Binigay ni Samson ang sagot. So nangyari nga na natalo si Samson, lumusob siya sa lugar na yon, at may napatay siya na 10 tao. Kinuha niya mga ari-arian at yun ang binigay niyang premyo. Pero ang masakit, hindi rin napunta sa kanyang babae na gustong-gusto niya. So nakita po natin na yung choices ni Samson talagang mahina.
Yung choices ni Samson, hindi yun ang inaasahan ng Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung verse 4, yung message nun, no, hindi aprobado ng Diyos ang pamamaraan ni Samson. Pero anong makikita natin? Ginamit pa rin siya ng Diyos sa kanyang kahinaan. So, sa ngayon po, anong application ito? Mga kapatid, lagi natin sinasabi, kulang ako, hindi ko kayang mag-share, hindi ko kaya yan, kasi hindi ko, wala akong lakas ng loob. Nakalimutan po natin, mga kapatid, we have the power of the Holy Spirit. Ibinigay na po sa atin yan, selyo, garantiya, assurance na tayo ay Kanya na tayo ay ligtas na tayo ay pwede nang gumawa ng Great Commission. Kagaya ni Samson na Nazirite, tayo rin ay may mission. Ito ay ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba. So, wag po natin sasabihin na kulang tayo. Ito po ay pagpapababa ng kung anong merong dignidad o value na ibinigay sa atin ng Diyos. Napakahalaga po ng papel natin sa kingdom ng ating Panginoon. At hindi po yan sinabi na kung kaya mo. Hindi po, isang commandment na go unto all nations and preach the gospel and make disciples. Kaya, wag na po tayo mag-antay. Kailan lalakas ang loob natin? Samantalang ang Diyos, kapag tayo ay kumilos, kapag nakita ng Diyos na tayo ay sumusunod, na buo ang ating puso, na siya ay paglingkuran, baliwala po ang ating sinasabi ng mga abilidad, mga position, baliwala yung sinasabi natin na kakulangan o yung mga hindi natin kaya. Hindi po, gumagamit ang Diyos kahit na hindi perpektong tao. Wala pong perpektong tao. Ang ating kahinaan ay kayang-kaya niyang tumbasan ng lakas na meron siya. Ang ating kahinaan, kailangan lang nating manalangin, humingi ng kalakasan, kailangan nating magpakumbaba, aminin na tayo mahina, aminin natin na hindi natin kaya. Totoo naman na kung wala siya, wala tayong kakayanan. So, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, puro kaguluhan. Paano natin ma-apply itong sinasabi nating soberenya? Itong napakataas na pamahalaan ng Diyos. Kung iisipin natin nangyayari sa ating bansa, sabi na, wala nang pag-asa, sabi ng iba. Ang gulo-gulo ng bansa natin. Sino pa ba ang totoo? Sino pa ba ang nagsasabi ng totoo? Bakit iba-ibang naririnig ko? Sino pa nga ba ang totoo? Iisa lang ang totoo. Iisa lang ang katotohanan at yan ang Diyos. Yan ay si Jesus. Wala tayong dapat natitingnan, wala tayong dapat natitigitigan sa ating mga sitwasyon ngayon kung hindi ang ating Panginoong Jesus, ang perfecter ng ating faith. Huwag po tayong titingin sa mga problema dahil yan po ang magpapababa lang ng ating pananampalataya. Ang isipin natin, may pag-asa, may magagawa ang Diyos sa bayan nating minamahal. Ang mga paghihirap natin ay may wakas. Ang aasahan natin dyan ay ang ating Diyos na buhay. Tayo ay umasa, tayo ay manampalataya, tayo ay maniwala na lilipas din ang lahat ng ito. Kaya, ang encouragement ko po sa bawat isa, patuloy na manalangin, patuloy na mag-devotion, patuloy na saliksikin ng kalooban ng Diyos ang layunin niya sa ating buhay. Upang malaman natin kung ano pa talaga ang mga dapat nating gawin ayon sa kanyang kalooban. So, dadako na po tayo sa ating panalangin. I hope meron po tayong natutunan ngayon sa mensahe ng Diyos para sa atin. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, dakila
makapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan sa aming buhay. Ikaw na nakakaalam ng lahat. Ikaw na nakakabatid ng laman ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, naming kahinaan. Alam mo kung saan kami mahina. Pero andyan ka, Panginoon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming katagumpayan. Maaring may mga bagay kami na iniisip namin na talunan kami. Pero salamat sa mensahe mo, Panginoon, dahil alam namin ngayon na kami ay victorious dahil sa iyong banal na Espiritu. Hindi kami aasa sa sarili naming lakas, Panginoon. Gusto namin na maging parte kami ng iyong magandang layunin para sa aming lahat. Gusto namin maging parte ng Great Commission, O God. Kaya patuloy mo kaming paalalahanan, banal na Espiritu. Patuloy mo ipaalala sa amin na hindi ka-after sa aming perfection, kung hindi sa aming mga puso na patuloy na umaasa, patuloy na sumusuko sa inyo. Panginoon, sa mga oras na ito, alam mo ang aming mga pangangailangan, ang may mga karamdaman, ang may mga iniisip, may mga kasakitan, Panginoon. Ikaw lamang ang sagot sa aming dalangin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong soberenya, O Diyos. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita, sapat na sa iyo ang aking biyaya sapagkat nahahayag ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Kaya isinusuko naming lahat, Panginoon, ang aming kahinaang ito. At patuloy na ikaw ang aming tinataas sa aming buhay. Lord, gabayan mo kami sa lahat ng aming mga pagdedesisyonan. Ayaw naming magkaroon ng maling choice. Ayaw naming mamili ng sinusunod namin ng aming limitadong kaisipan. Patuloy mo kaming biyayaan ng iyong wisdom, ng iyong discernment, O God. Patuloy kaming turuan mo kung paano talaga mabuhay bilang tao. Ang pakikipagrelasyon namin sa inyo, ang aming maging priority, upang patuloy naming malaman ang iyong layunin sa amin. Aasa kami, Panginoon, na minsan, kahit hindi namin naintindihan, Panginoon, alam namin na may ginagawa ka pa rin sa aming mga sitwasyon. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa ating devotion. At magkita-kita po tayo sa mga services dito sa ating church. Purihin ang Panginoon at God bless everyone. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo